Hey guys, Merry Christmas sa inyong lahat. So, Panchita, our Sea Lion 6 is now 1 year and 16,876 kilometers old. And so far, it still feels brand new. Yung mga doors niya, yung mga controls niya, the fit and finish still feels brand new. So far, I'm still very happy with the car. No regrets. I made a very good decision back in 2024. So I guess I owe you a short update since nag-update tayo last time during its 7 months. Like I said from the very beginning, I'm going to share with you yung journey namin with with the BYD Sea Lion 6. And to those who are still on the fence, making a decision kung they also want to have a BYD Sea Lion 6. I told you I'm going to share with you yung mga issues, kung magkakaroon man, and kung ano mga fixes. And kung hindi pa ninyo napapanood yung 7-month update natin, please do so. Panood nyo kasi yung update natin ngayon is after what I have already reported dun sa 7 months review natin. Okay, umpisa natin sa mga naging issues niya, no? So number one, yung popular na, yung notorious na noisy wipers. It's still there. Hindi ko pa rin pinapalitan yung wipers niya. Marami tayong mga kakilala na nagpalit na. They're saying there's this particular brand's blade na they're happy with, and then there's a few more others na nagre-recommend din ng ibang brand. So go to our Facebook group, BYD Sea Lion 6 Owners Philippines. Marami po kayo mapupulot na tips doon. So you can find all those different brands of wipers. Pero for my case, again, like I mentioned, hindi siya palaging nandyan. So sometimes tahimik naman siya, sometimes maingay. So it doesn't really bother me. And siguro sobrang busy ko, hindi pa ako... Gusto ko kasi maghanap ng talagang wiper brand na gusto ko. So hindi ko pa nakikita yon. And again, it doesn't really bother me so much. Kaya medyo hindi ko pinaprioritize. But yeah, yung noisy, nagva-vibrate na wiper issue is still there. Now, meron tayong good news. Yung issue naman sa horn delay. Alright? So, meron na tayong fix. Nakakatuwa. So, di ba dati kapag pumindot ka, hindi siya agad-agad nagre-response, di ba? You really have to press hard. Tapos, pag pinindot mong masyado, sobra namang lakas. So, hindi ka makapag-pit-pit or pat-pat na mahina lang. So, ngayon, software update lang pala. So, I would like to thank si Sir Rick Garcia dyan sa BYD Balintawak and his crew. Silang nag-update nitong yung horn delay. So, una ko tong ni-report. We did some troubleshooting. Akala namin mechanical. I was so amazed na akala na yung ganong issue pala kasi sa mga regular eyes mga ganon akala mo mechanical and because nga of the technology that the BYD Sea Lion 6 has, everything almost everything can be fixed by a simple software patch. So thank you kay Sir Rick Garcia and his crew. Nung December party namin, November 28 actually, party ng BYD Sea Lion 6 Owners Philippines, nagpadala si Balintawak and then si Greenfield, BYD Balintawak and BYD Greenfield ng crew. Nagdala sila ng mga equipment nila and in-update nila kaming mga members. Ang dami namin doon while having a party. Sobrang spoiled kami. So it just so happened yung team ni Sir Rick ang nakapag-handle nung sa akin. So it was free upgrade, walang fee whatsoever. So while having a party, saka makita ng ganon. So isisingit ko lang yung mga Sea Lion 6 owners natin dyan or would-be owners nag-iisip, please join kayo doon sa group namin. Marami kayong makukuha mga tips, mga information, and lalo na tuwing magpa-party kami, meron kaming mga pakulo, right? So, sa next Christmas party natin sa 2026, mag-register kayo ng maaga. Alright? So anyway, going back dito kay Panchita, what happened is si Sir Rick Garcia ng BYD Balintawak, he asked some of the owners na kung pwede mag-video ng concern namin about the horn.
And isa ako sa mga nag-submit sa kanya, and then I think he compiled all the videos and submitted the report. And then ayan, nagpadala nga si BYD China ng patch update. And ayan, fixed na. So, you can just imagine, maganda yung after sales support, maganda yung support ng China, yung BYD China, and ayan, na-fix na. Okay na. Now, medyo iba yung case tong sa akin. Most of the people that I know, okay na sila, happy na sila. Pero sa akin, meron pang konting issue. I realized na doon na ngayon sa taas siya masarap pindutin. Dito ngayon sa baba is still the same. So, I think, duda ko lang I think merong mechanical na issue na kailangan tingnan. Baka kailangan buksan yung mismong horn. Baka yung physical contact na ang merong issue. Kasi yung sa taas, okay naman. So, siguro dahil doon ako pindot ng pindot for the past 10, 11 months. At I don't know kung anong nangyari. But right now, masaya na ako na pinipindot ko sa taas, and I'll probably just schedule that later on kay BYD Greenfield. Yung patch update na yon, hindi siya pang horn delay issue lang, no? Marami siyang ibang kasama doon, including yung gear shift update. Kasi meron tayong member na nag-report na parang one time hindi nagre-respond yung pag nagcambio ka. Parang wala lang. So, I think naisama yun sa report, and ayun, kasama siya na fix. Sa case ng Lion 6 ko, si Panchita, wala siyang ganong issue. Pero after nung patch update, ang napansin ko, bumilis yung response. So, dati, from P, pag binaba ko sa D, siguro may mga split second or 1 second na delay. Ngayon, mas instantaneous na siya. So, mas masarap na siya ngayon kapag halimbawa mag-U-turn ka ng mabilisan, no? So, di ba, U-turn ka, tapos reverse, atras ka, tapos ililipat mo naman sa D, abante ka, di ba? Not that I was complaining nung previous. Okay lang din naman sa akin yung previous, but eto ngayon na mas mabilis, syempre mas nakakatuwa. For the past 2 to 3 months, I think, may napansin akong parang jerky na biglang kumakapit yung preno na minsan magugulat ka. So kapag tinapakan mo yung preno, sobrang lambot, no? Tapos biglang kakagat yung preno, magugulat ka. Nangyayari siya kapag mabagal ka lang sa traffic. Pag ang takbo mo mga 20 to 30 na nagko-cruise ka lang, tapos stop and go, di ba? Aabante lang ng konti, tatapa ka ng konti, bigla siyang kakagat. Pero pag mabilis, wala siyang ganon. So, na-fix siya, Na-fix siya kasama dun sa patch update. Kinausap ko si Sir Rick kung bakit kaya or paano nangyari. Kasi yung patch update pala dun sa gear shift, may connection sa isang part ng brake system. So, I think nadamay siya. So, ngayon, very smooth na siya ulit. Merong mga 2-3 nag-PM sa akin, nagtanong sa akin tungkol dyan, and sabi ko, nagtanong sila kung na-experience ko rin daw, and I said parang, excuse me, I said, oo, na-experience ko, and kako i-report ko muna kay BYD. So, guys, sorry hindi ko na kayo mahanap sa dami ng mga messages natin. So, kung napapanood nyo to, so na-confirm na may ganong issue, and na-fix siya nung patch update kasama doon sa update ng horn delay. Alright? So, kung napapanood nyo to at hindi pa kayo nagpapa-update ng sa horn delay, magpa-update na kayo kasi kasama doon sa patalastas muna tayo. So guys, kung napapanood nyo to at hindi pa kayo nagpapa-update nung sa patch update nung sa horn delay, magpa-update na kayo kasi may kasamang fix yun doon sa gear shift, and yung fix doon sa gear shift, maapektuhan niya yung part ng brake system na mag-i-improve or mag-fix na rin yung issue nung biglang kapit na preno. Alright? So happy na tayo about that. So in terms of, in general, yung feel nung sasakyan, again, it still feels very solid. Although, napansin ko lang paminsan na sobrang bihira lang dito sa windshield kapag umaakit ako ng ramp sa mall, and then it happens na nauna yung one front tire, either sa left, kasi bahabaw ramp to, di ba? Pag unang tire lang ang naiakyat ko muna or sa kabila, ang tendency nung frame ng body is mag-flex, no?
So doon, I think during the flex, may maririnig ka sa taas na parang yung cushion niya or alam mo yung material doon sa headliner, yung cushion na parang foam na naipit, sobrang minimal. Siguro pa nag-flex yung body, may naiipit doon. May konti akong naririnig. Alright? But it has nothing to do with, nothing to do with the sunroof. Akala ko sa umpisa sunroof. But lately, siguro dahil napapadalas na, parang hindi ko na masyadong naririnig. Siguro 2 out of 10 na naririnig ko siya. Right? I'm not worried about it. Kasi siguro kung magiging paranoid ako about it, baka nagfe-flex, baka lumuluwag yung pagkakalagay ng sunroof, eh di dapat siguro nagkakaroon na siya ng leak ngayon, di ba? Wala namang leak. Eh, dumaan na yung rainy season natin. And even right now, maya umuulan. Wala namang leak sa sunroof. So yeah, if you are new to our channel, quick information lang. BYD Sea Lion 6 natin, nabili natin to sa BYD Greenfield nung November 21 yung release. So doon talaga siya nag-birthday, no? And this is already considered a 2025 model. Very happy with the experience. 1 year na akong hindi napapadpad sa playground ko. Batang Banawe kasi ako. Like I mentioned in my previous vlogs, mga previous cars ko are just mga used and second hand kasi mahilig ako mag-maintain. Kaya marami akong alam ng mga binibilhan dyan sa Banawe. So, with the Sea Lion 6, with Panchita, 1 year na akong hindi napapadpad ng Banawe kasi di ko kailangan maghanap ng spare parts. Meron akong sariling mekaniko dyan sa Kapitolyo, si Mang Rolly. 1 year ko na rin siyang hindi binibisita. Dati siguro every 2 months, dadaling ko sa kanya yung dati kong Ford Everest or yung dati kong Subaru. Gagastos ako ng mga, 8-12,000 for, mga pyesa and then labor. Ngayon, wala na yon, wala na yon, And then 1 year na wala akong coding, ang sarap. 'Di ba? So, tipid na tipid. Very happy with the experience so far. So, if you are new to our channel, I would like to invite you to subscribe and then puntahan niyo po yung playlist namin. Meron tayong dedicated playlist for our own Sea Lion 6. Nandun yung from day 1, week 1, dinocument natin, mga issues na na-encounter, mga accessories, how to build your extension cord for the portable charger. Lahat, marami kayong matututunan doon, maraming information na dinocument ko para for your reference. Okay? So, back then, nung kinuha ko to, yung BYD Sea Lion 6 pa lang yung pinakaunang DMI yata ng BYD dito sa Pilipinas. The BYD Sea Lion 6 was the very popular plug-in hybrid back then. Pero today, marami ng mga DMI, marami ng plug-in hybrid ang nilabas si BYD. So, nandyan na yung Seal 5, Sea Lion 5, Shark 6 demo, and yung Tang DMI. 'Di ba? Ano pa? Meron ba akong hindi na dagdag? So, marami tayong fuel consumption test na ginawa. Marami tayong mga explanation about the technology. If you are an owner of one of those DMIs that I mentioned, you can also use our playlist as a reference kasi maraming very similar din lang naman yung mga behavior nila. Magkakaiba lang mga sizes ng batteries, but essentially the technology, the principle is the same. So kung marami pa kayong gusto matutunan, just go to that playlist. Okay? Okay, so isasama ko dito sa 1 year update natin yung mga a few tips and tricks, mga natandaan kong mga comments sa mga Facebook group, mga tinatanong nila. So, isi-share ko sa inyo yung mga ibang alam ko. May isang nag-report na yung hood daw niya parang hindi pantay kumpara doon sa kabilang side. Medyo angat. So, may papakita lang ako sa inyo, okay? Buksan lang natin yung hood. So, when you actually open the hood, ayan, alright? Mapapansin nyo meron tong rubber dito. Yan, etong rubber na yan, kung mapapansin nyo, para siyang may thread. Okay? You can turn that clockwise or clockwise or counterclockwise. Ayan. Pag tinurn mo yan, aangat or lulubog. Yan actually ang bumabangga dun sa hood. Yan ang parang tumutukod. Alright? So, pwede kang
mag-adjust na to. Kung mataas dito sa left side, edi ibaba mo to. Right? This is not a BYD thing. Kung matagal na kayo sa kotse, common yan. Kahit pa yung pinakalumang kotse, may mga ganyan. Dito naman sa rear, may ganun din. So actually, ito sa akin, in-adjust ko to kasi before, sobra tong lubog. Alright? So meron din tong adjustment. Pakita ko sa inyo. So pagdating naman dito sa rear, nasa door side yung rubber. Ito. I-turn mo lang yan. Akyat baba yan. Alright? Adjust mo na lang kung gusto mong ilapit or ilayo. Okay? Okay, may mga nagtatanong kung paano daw itatago yung cable ng dashcam dito sa loob. Alright? So, dati nakatago dyan yung dashcam ko. So, pagpasensya nyo na, nakalabas to ngayon. The reason is, may mga iba-ibang brands ng dashcam na nagpapa-review sa akin. Kaya maya't maya tinatanggal ko. So, ayoko namang mamaya masira ko to, kakatanggal kabit, tanggal kabit. Kaya hindi ko na yan tinago. But, para just to share with you kung paano yan tinatago, may technique lang dito how to open this. Okay? Itong panel na to. Alright? So, pay attention. Ang bubuksan mo dito. 1, 2. Gaganyanin mo yan. I-insert mo lang yung fingers mo doon sa gap. And then, ito, nauna ko sa kanan. And alalay lang. Ayan. Umangat na. Narinig nyo? Siguro kung hindi nyo pa na-open ever before, medyo mas matigas. So, kontrolin nyo lang, huwag nyo lang biglain. You press your knuckles against dito para control mo yung pag-pull. Hilahin mo lang ng ganyan. Ayun. Pag tumunog na isa, dito naman sa kabila. Para pantay. Huwag mong pupwersahin na isang side kasi mababalian ka ng clip dyan. Alright? So, ayun. Isa pa. Yun. And then, ituloy mo yung pagbukas dito sa side na to. Kailangan maiwan to. Ayun. Ayan. So, ayan. Nakita nyo na yung mga green clips. 1, 2, 3, 4, 5. Dito yan pumapasok. Okay? Diyan. So, ngayon, itong cable na to, right? Pwede mo tong padaanin dito. Okay, insert mo lang siya dito. Okay, nilapit ko yung camera. So, ilusot mo dito yung cable, dito sa rubber tube na to, and then, lalabas yan doon, sasalubungin mo. And then, you let it run na papunta doon. Insert mo na all the way papunta doon sa front para i-connect mo sa main unit ng dashcam. And then, ibalik mo na lang. Make sure lang na may balik mo properly kasi meron kang kailangan sealed yan doon for waterproofing. Pag di mo yan ibalik ng mabuti, pwede magkaroon ng leak, pasukin ka ng tubig. And then, so etong cable idadaan mo na dito, ganyan, may ipit na siya dyan, and then lulusot na to dito. So dapat wala kang ganito katulad sa akin. And then, pag ibabalik mo na, the same way, unahin mo dito sa baba. Okay? I-align mo lang dito. Okay? Unahin mo dito sa baba. Ayun. Pag ganyan. And then, ayun. Alalay lang. Alright? Pero kung hindi kayo confident, pagawa nyo na lang sa Banawe. Marami ng mga experts yan. Okay, so more tips. Pakita ko lang dito sa inyo sa loob. By the way, bago na yung UI natin. Alright? Kaka-update lang nito ni BYD Greenfield kahapon. Ang ganda. Mas maganda yung layout. Ang isa sa pinakang gusto ko dito is pwede mo na itong mailagay dito. Yung TPMS. Kasi lagi ako nagmo-monitor niyan. So like right now, 34 na siya. Kakargahan ko yan. Iaakit ko yan ulit ng 36. Kasi nakikita mo rin naman siya dito sa cluster. Pero kailangan mo pang galawin. Ako, gusto ko nakita pareho yan. Yung ganyang image na yan, yung illustration yan, gusto ko nakita lagi yan. Kung nagbabattery na ako or kung umaandar yung ice. And then at the same time, gusto ko rin makita yung status ng mga tires. So, gusto ko tong bagong layout. Alright? So anyway,
Again, ito, simple trick. Medyo luma na to, marami na nakakaalam nito. But if you're new to BYD, baka bago lang to sa inyo. So, merong mga quick, mga hand gesture na pwede kang gawin dito sa big screen. Alright? So, to increase or lower the aircon blower, 3 fingers. Ayan. 4, 5, 6, 7. Or ibalik mo sa baba. And then, bitawan mo. Ayun, di ba? So, masyado maingay, baka di nyo ako marinig. Ibaba natin sa 2 or ibaba natin sa 1. Now, the same 3 fingers, i-adjust mo yung temperature, up or down naman. So, 3 fingers, up, down. Ayan. 24 degrees, 23 degrees, 22, ayan. Ako madalas 24 lang ako. Right? So, luma na yan, marami nakakaalam, but again, para sa mga bago. Ito ngayon ang bago. 'Di ba kapag magpapa-car wash ka, kailangan mong iakyat yung wiper, marami ka pang pipindutin dito. Ngayon, meron na siyang shortcut. Alright? So, pay attention. I-off mo to. Alright? Off. And then, ibaba mo to. Ayun, umangat yung wiper. Mas madali kesa yung marami ka pang pipindutin dito. Alright? Kapag tapos na yung car wash, pag start mo ulit ng sasakyan, ayan, open na siya, di ba? E di, press down mo ulit yan. Babalik na siya. Ayos ba? So, yung mga tips and tricks na sinishare ko sa inyo, hindi yan self-discovered Natutunan ko lang din yan sa mga kasama natin dyan sa group sa BYD Lion 6 Owners Philippines. Maraming mga mas technical doon as mga expert kasi sa atin at most of the time natututo lang din ako sa kanila. Kaya lang hindi sila maingay, hindi sila nagba-vlog. Kaya sinishare ko sa inyo kung anong mga natutunan ko lang din sa kanila. So I highly encourage you to join that group kasi masisipag naman silang mag-provide ng answer sa mga questions ninyo. Basta of course, be polite, maayos lang kayo magtanong, sasagutin din kayo ng maayos. So again, if you are new to our channel, our BYD Sea Lion 6, meron tong Invitec PPF. Alright? So probably, contrary to what many of you might think, ang alam kasi natin, yung pag sinabing PPF, mahal yan And I think it's because of the more popular brands na sobrang mahal ng PPF nila. Kay Invitec PPF, mura lang, very reasonable. It's under 80,000 pesos, mag-inquire kayo. So may naka-install dito, 1 year na to. What I noticed is, pagdating ng mga 9th or 10th month ng PPF, parang mas kumapit siya, mas lumapat. Although from the very beginning naman, hindi naman to bumula. Pero napansin ko lang parang mas umunat. Yung mga dito sa corners niya, mas parang kumapit. So kung napanood ninyo yung mga nireport ko na aksidente nito si Panchita, ang nagdadrive si Madam Pea, nasagi dito sa left side. Nagasgas tong buong to, ito natuklap to, and luckily ang nagasgas lang is yung PPF. Hindi ko to pinarepaint. This is still the original paint. Meron lang siyang konting dent dito kasi etong part na to, umangat yan. At naibalik ko lang din. So, bilib din ako sa plastic or sa carbon fiber ni BYD kasi hindi naman siya nag-snap agad. Naibalik ko pa and ayan nga lang, meron siya ditong konting dent. Isa rin sa mga nireport ko, natuluan to ng pintura dyan sa sa may flyover dito sa may EDSA crossing, no? And nagasgas na rin to ng kamote rider doon sa bandang likod na mukhang sinadya. And luckily, lahat ng mga ganong damages, puro PPF lang ang tinamaan. And since nagsa-self-heal nga yung PPF, yung Invitec PPF, so wala, naayos lang siya. Although yung sa pintura, yes, pinalinis ko. But if I sum up all the damages na nangyari, ROI na, bawing-bawi na yung cost ng Invitec PPF. So, by the way, pasensya na kayo, hindi ko na napakarwas si Panchita, kasi pinakarwas ko to actually few days ago, and then kahapon, umulan na naman, kaya ayan, ang dungis na, and wala na akong time this morning. Kasi we are now preparing for the Christmas vacation. Magdadrive kami tomorrow to Bicol, doon kami mag-spend ng Christmas and New Year. At hindi si Panchita ang kasama natin. Pahinga muna si Panchita. Ang kasama natin tomorrow is the Jetour T2. Ayun, panoorin nyo, abangan ninyo. Magandang adventure yon. Teka, parang rhyme na rhyme, Jetour Adventure. Parang sakto yung pangalan,
So, abangan nyo. It's also a nice SUV. Tingnan natin kung ano magiging performance niya. But yeah, that's another story. So, sabi ko dun sa mga una kong videos about the Sea Lion 6, kung undecided kayo, wala pa kayong tiwala sa mga Chinese car, wala kayong tiwala sa BYD, sabi ko, abang-abang kayo. Antayin nyo muna kung anong magiging result ng experience namin. Sabi ko, antay kayo ng 3 months, 6 months. Eto, 1 year na. So, hindi pa kayo convinced, pwede naman. Gusto niyo mag-antay kayo ulit ng another year para 2 years. Pero inggitin ko lang kayo ha. Imagine na akong walang coding. Dati ang consumption ko sa gasolina, 12,000 to 14,000 per month. Eto ngayon, 1,000, 2,000 every 2 months. Yung dati kong gasto sa gasolina, pinang monthly amortization ko. Right? 3 years lang to, hindi to 4 years, 5 years. Mababa lang ang interest. Ayoko ng mga matatagal na loan. So, yung pinagkabentahan ko ng previous cars ko na binanggit ko kanina, most of its funds, ipinang down payment ko. And kaya, sobrang baba lang ng monthly ko. Kaya yung dating gastos ko sa gasolina, yun ang pinang monthly amortization ko. So, naka 1 year na, 2 years to go. Excited na ako matapos. Tingnan natin kung ano naman ang susunod na coaching kukunin. Yung fit sa lifestyle namin ni Madam Pea. Alright? So, ayan, ininggit ko lang kayo. Kung gusto niyo pa mag-antay ng another year, okay lang. Decision niyo naman yan eh. 'Di ba? It's your hard-earned money. Kaya, pag-isipan niyo mabuti. Okay, so yan lang po muna. I hope nag-enjoy kayo dito sa 1-year update natin. Sana marami kayo ulit na natutunan. And, yeah, tanong lang kayo dyan sa comment section. And kapag may oras naman ako, sumasagot ako. Right? And yung iba, iniipon ko na lang para sa susunod na update, i-discuss ko na lang. Alright guys, thank you for watching. As always, please drive safe. Merry Christmas and a Happy New Year to you and to your loved ones. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.